our new President, Rodrigo Rodi Duterte. Maraming salamat, Senator Alan Peter. Senator Alan Peter Cayetano. Maraming salamat po sa inyong napaka-atindi at napaka-inspiring and motivating message. Hala! President Rodrigo Duterte! Mga kaigsunan ko, maayong gabi sa inyong tanan. Parihora ni. Kanang una ko mo sulti na ako'y gustong kanta na dungok na ninyo. Pero mo na ni ang guideline para natong tanan. Labi na gyud ang sa gobyerno. Kada program nako inako paminaw una mo ni ayning kantaha para dili nako mag-usab-usab. Pero una ko mo sulti pag-usap naaman si Governor Antonio Governor Singson, ug napay usa ka gobernador na adya akong bisita ka Chavit Singson nahimo na lang siyang konsihal sa kadagdagan niya gitapol na, but just to be there in government for all time, he ran for councilor and he won. I'd like to say welcome and maraming salamat po. Katong kanta ni Freddy, pakitugtog una ko mo storya. Mga kaigsunan, kaning atong katilingban ba? The society itself. At marami tayong mga ideolohiya na pumapasok. The capitalists, the rightist, the ultra-rightist, may mga left, the socialists. Ako po isang presidente ng galing po sa left. And you know that kayo mga taga Davao.
I belong to the left center, but I am not a member of the Communist Party of the Philippines. I do not agree with armed struggle and the killing of people, especially Filipinos. Nandito lang po ako sa left na may hanggang kilikili lang gano'n. But hindi talaga ako yung died in the wall fighter for a cause because I do not believe in it. Now, simplihon lang ako pag-istorya. Kung anong plano ko, yung narinig ninyo kay Freddy Aguilar, yun na yun. Pati yung mga kanta nila, Jimmy Bundok and the rest, si Gail and Kat, lahat kayo, maraming salamat sa inyo. Sonny Dizon for spearheading and he owns the land where we stand now. Si Senyor Agbayani. Kaya kaibigan, matagal na kaibigan. You know, there is really so much misery in our country today. Ang masakit kasi is we have really the money if we just collect it and spend it correctly. Dito sa customs, on a given day, I would say that we're losing about 300 million. BIR, ganun rin, halos. Mas malaki ang customs. We just place it in a very conservative amount of about 200 million. Sa ibang opisina, it's almost, actually we're losing about 1.5 to 2 billion a day. Kung nagamit lang yung pera sa husto, then I could have provide the lands, yung mga awardees ng CARP, I could have given you the farm implements and the fertilizers and all. And I could even buy your products and sell it at government price and to be competitive with the imports. Ngayon kasi importation is allowed, WTO. There are special cases na magkakaroon ka ng tariff, but that is not the rule. That is only the exception. The exception is lahat, kung ikaw, if you're a talented man, you can go to the ASEAN countries of Indonesia, Malaysia, kung saan-saan. And the goods, wala na para. We cannot say that we do not buy that particular food because we produce it here. Kay kita, baski kung sa atong mabaligya, pwede man po natong igawas sa atong nasod o ibaligya sa ila. So that is really the problem of the country. The onslaught of WTO, unya kita dili preparado, kay ato basig karon sa sugar, basig, we're having a problem with the commodity. Ang atong mga palay. We have given so much to the multinationals. Ginatamna nila og sagig, pineapple, banana, mga kape. And it is a corporate endeavor nga dagko lang ang makakaya. So nahurot ng atong yuta, wala na tayo katamnan para sa atong pagkaon. Because we are dependent on importation from Thailand, Vietnam, and Laos. So muna'y delikado sa atong sitwasyon, and we are always at the mercy of the other countries in ASEAN business. We have to catch up and we have to improve on everything. Ang akong unahon sa akong priority is health. And I will commit all of the earnings sa PAGCOR, which runs into billions, muna na akong ihatag sa mga ospital para sa medisina o ang inyong hospitalization.
Muna akong number one priority, I will realign the money sa health then sa edukasyon. So there's a problem now. There's an aberration created because of the K-12. So you have about 700 students away siguro magka-enroll, and let alone katong mga maestra na marginalize ug asa sila adto. So I talked to Leonor Briones. She used to be the national treasurer. She is good, and I would like to thank her and her family for accepting my offer to be the Secretary of Education. Maraming dagkagay ng problema, and I really don't know how to. I have to sit down almost day to day. So good na ko karog sulbat because I cannot start to solve the problems when I am there. Magiging inutil ako. So I have to do it now. And I am taking in almost, ang akong cabinet is a mixture of the moderates na ay mga komunista yun, leftist, o na ay mga sa militar. At tong sa mga militar, si General Lorenzana, sila si Monteagudo, who are from the Morente, who came from here, Sed La Piña, sila ay akong ipamutang sa mga delikado kayo. But in all other areas of governance, masulod na akong atong Secretary of DSSD. She is a leftist, but she is a professor at the University of the Philippines. And all the others, sila Mariano. Ang akong gibilin, kanang gigunitan na ako, DNR, I was supposed to give it to Ivasco, katong akong chief of staff nga komunista, nga pare. Ivasco was a former NPA. He was arrested somewhere in Libungan, Cotabato, about the time when I was a prosecutor. Motong pagdala niya sa kinitipan, ako'y ga-investigate niya, kaya di man sila pwede mo gawas. And when Gore declared the release of all political prisoners, one of them was Ivasco. Tapos, kita siya trabaho, I was the vice mayor. Eventually, when I was mayor, he was the chief of staff. Then again, finally, to cap maybe his stint, he went home to Maribohok to run for mayor, where he got elected for 3 terms. He's now the secretary of the cabinet. I was poised to, yun ang hiningi niya, DNR. The problem with DNR is I have a problem, a big problem with mining companies. They are destroying the soil of our country. Ayan ang mahirap kasi kung ilagay ko siya, komunista siya noon, and you know, invariably you have to use the force of the military and the police to enforce. Kung ano naman siya, di walang maniwala sa kanya. Priso ka lang namin doon, bakit kayo maniwala sa iyo? So nireserve ko muna yung DNR for somebody who was the, alam mo, the mining people must shape up. Paramihan ang ginagawa ninyo ngayon, especially Surigao, puro butas lang. They have to stop. They're spoiling the land. They're destroying the Mindanao. At ilan lang yan, sila mga taga-Maynila na nananalo. Ang masakit dyan, even more people, suppose na taga sila dapat dito wala rin sila. They're just along the marginal side of our
business endeavors here in Mindanao. That has to change. Kaya para sa akin, it must galing dito. And I would like it to be like a cooperative of all now mga Pilipinong kakot-kot diya. And we will just support them and give it to them and give them the instructions of how not to end up spoiling the land natin dito. So yan ang mauna muna ang mga taga Mindanao na mahirap. Lahat ng mining na malalaki na nagsumira ng ating will have to stop at nita sila glaing negosyo. They have to stop. They have to stop. Dito sa edukasyon, I will endeavor to build, if there are about 25 to 30 students in a barangay, then you will have a national high school. No need to walk for 20 kilometers to go to school. Ako na mismo ang magdala ng eskwelahan. And wala masyada akong infra ngayon, not the big ones, in order to move, we have to keep on spending. Talagang kailangan kung ano yung binigay, nagastusin mo. Na tinatalang bottoms up, but the problem yung bottoms up came late. Ginawang pamulitika. If you are a department and I give you 30 billion, at the end of the year, yung 30 billion must be spent to the last centavo. Bigyan kita 30 billion, tapos ang gastuhin mo lang 25. Kasi may 5 billion. Saan yung 5 billion? Di ubusin mo. Pag nagkulang ka ng pera, sumobra ka. Either pumasok ka sa kurakot, kaya nagkurang ang gobyerno. Pag nagkulang ka naman, mas sobra ang pera, hindi mo na maginawa ang trabaho mo. Gaya ng teller ng bangko. At the end of the day, pag-audit, yung cash on hand niya, huwag sumobra ng piso, walang kulang na piso. Kasi kung nakulangan ka ng piso, patanga-tanga ka. Ngayon naman, kung nasubrahan yung pera mo ng 1 peso, tatanga-tanga ka pa rin. Ang kalaot katong imong katransaksyon. That is just an example when we talk about pesos. But if you talk about billions, there's some corruption in it. So, corruption must stop. Itong pulis must stop. And I will have to ask about 3 generals, John Sacrame, to resign. And do not wait. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 check 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kung titignan niya na wala na yung mga witnesses, patay na o matanda na, o hindi na hold up nila for 3 years, wala nangyari sa kaso, kasi at large man sila. Then suddenly you would appear in court and say, Judge, pag magpiansa ako, kung ayaw mo ako magpiansa, I insist on the trial. Because in the Constitution of the Philippines, there is a provision there which says there must be a speedy trial. Kung walang speedy trial, madismiss yung kaso and it is always with jeopardy. Meaning, hindi na ma-file uli. So yan ang gawin nila. Ang mga server,
So lahat na lang doon cannot be located. Hindi naman tinatanong yan ng judge kung totoo ba o hindi. Cannot be located or has transferred to another residence. Basig na agod. Pag ingay katulo, mo gyapon, cannot be located ang witnesses, ang complainant, wala. Dismiss ang kaso. Adto dahil na sila sa Pulcom o diha sa Krame. It's only about 300,000. Balik sila sa serbisyo. And they go back again crucifying the Filipino. Hindi ako papayaran. Lahat na may kaso, lahat ng pulis na may kaso at wanted ngayon, you have to either pag nandiyan ka pa sa droga, ipapatay kita. Don't take this as a joke. Hindi ako nang papatawa. Putang ina, papatayin talaga kita. As I have said in the meeting, the Avance, my parting words was that if you destroy my country, I will kill you. If you destroy the youth of this country, I will kill you. Nasa sa iyo na yan kung hindi ka maniwala. Pero kung tanungin mo ang mga taga-Davao na nilibing na walang claimant, ang ubang ang lawas na apad diha sa mga babad o formalin, nagkubat o kinsay mo, may talaga, galit ako. Galit ako sa droga. Layo ko na mo da, palayo mo da, mapiskan mo da. If you are into it, wala ka pa malulong. Stop it. Stop it. Kaya ang droga na ako'y rehab. I have a rehab center there at Maha. Nang tana ko nga, kadaghanan ni graduate na mo, released after about 4 or 5 years in confinement plus treatment, and then they end up doing it again. So ako ang pumunta ng mga doktor, but I was able to get a fairly accurate answer from a American doctor na ang problema rin nila sa border sa Mexico, ganon. If there is no cocaine or heroin, siyabo na lang. Ang cocaine o heroin, maayo because it comes from a natural, murag tanom. It is papi, tawag nila. Diya kwaon nila ang cocaine o ang heroin. Pero uban, kaning siyabo, it swings the person faster than ever. That is why ingon ang mga doktor wala na. Rehab is no longer a viable option. Di na martabang ang rehab. Kaya ngayong nandyan sa neighborhood ninyo, feel free to call us, the police, or do it yourself if you have the gun. You have my support. Balik pa na ani lang. Ani lang. That's the rule, ha? At tuwa siya, at ba nga, labi na magsige nagpamalit, ingna na ina-aristo kita. Ina-aristo kita. Ina-aristo kita. Bilang isang kriminal, and I am invoking the criminal law of the land against selling of shabu. Pagka sabihin mo, sumama ka sa akin sa istasyon because I have to bring you to the station. In an arrest, you must overcome the resistance of the criminal. I-overcome mo talaga yan. And if he fights, and he fights to death, you can kill him. And you just follow that. Because only, ayaw ninyong tumulong sa akin, kagaya ng Amerika, nag-ano ng kamay. Halaya po. Matay pa tayo dyan. Kung tatay ka, may baril ka. At yung anak mo lumalabas, hindi mo na mapipigilan sa totohanan talaga. Lumalabas may mga anak ninyo. Hindi niya mapipigilan. Diyan sa kanto, ayan, yung Doña Luisa ko.
yung road na papunta ko doon, kaya pala nakikita ko yung mga gago doon, nag-standby at 2 o'clock, 3 o'clock. Usap lang. Eventually, tinaman mga 6. Kilala ko. Mga anak ng kaibigan ko. At sinabi ko na palayasin ninyo kasi mamamatay talaga yan. Yung iba nagdas ng iba bumalik. So number 1 ko yung battle cry sa doon. Krimen. Pagkatapos corruption. Yung lagay-lagay ng bala na yan, sususog ninyong gawin yan. Talagang kakainin ninyan, maniwala na. Kita mo yung mga barker dito ng jeep na nananaksak. Kasi ayaw magbigay yung mga driver sa kanila. Barker lang. Naghawak pa ng puwit ng babae, likod o dito sa dibdib ang mga gago. Yan ang... Mag-behave lang tayo. Kagaya dito sa Davao. Ang malas ko kasi, ang taga-Davao ang kausap ko. Hindi naman kayo kailangan. Alam na ninyo. Yes! You know the drill dito. Wala man tayong problema. Pero kay Thanksgiving man to, sige na lang. Totoo. It would be really a waste of time lecturing to you what a society at this stage of our national life should be. Medyo nakuha na natin eh. Hindi lahat. In a scale of 1 to 10, umabot tayo ng mga 7. Yung ibang lugar, 3, 4. Because of Shabu. It has to stop. Madugo ang labanan ito. Madugo ang labanan ito. Tumabi kayo kasi na pati pulis dito. Tuli. Wala. Kasi galit ako eh. Pero hindi na pulis na tinarong. Pulis tinarong, walang problema. There is kasi, I've tried to learn this. Dalawa kasi ang extreme greed. Hangul yun ba? Extreme greed and extreme need. Ingnan mo, kanina mga taga-gobyerno, pulis, sundalo, extreme need. Yung perhan ng asawa, cancer, ang nanay, namatay, dito ka na lang sa akin. I will provide a small amount for every unit dari para na sila madaganan. Extreme need ako na. Extreme greed ako rin yan. Kaya papatay tagyo ka. Ang bayad ko ngayon, pagka drug lord, nag-announce na ako, 5 million. Labi nagpatay. O buhi, 4,999,000 lang. Totoo. Tapos yung distributor lang dyan, kaya ng buhangin, kung mapatay mo, it's basta drug lord na 3 million. Pag hindi patay, 299 million lang. Kasi 2,900,000. Ganon. Tapos yung mga pitsi-pitsi, 50. May pera pang naiwan. Ganito ang nangyari. Sabihin mo sa kumlik na yan, huwag nila akong maletse-letse. Wala kasing bumigay talaga sa akin ng pera. Because they thought I'd never make it. So, may regular kayo nihatag, and for the few times that I was able to go outside of Davao to campaign, it was only in limited number of days and limited expenses. Bayad pang hotel. At itong nagataas na ko, labi na itong murag ni Sirit na ko, naabot na ko 18, 21, dito. Daghan na ng hatag. Wapog kumudawat na.
Naya akong uman mga amigo because I do not want to embarrass them. Ingon sila, Mayor, karoon lang kami well. Pero katong mga tag-iyang aeroplano, I assure, tag-iyang mga di dala na ako pangalang Kibaw na magduhara may tag-iyang aeroplano dari sa Pilipinas. Never accepted. Kasi pangutanon ninyo siya, tamang nagtrabaho diya kang lusyutan. Hinanta mo, because he's doing business, gagamit siya sa airport. That airport is owned by government. Ambot o nakabayad ba siya hatod karon? Murag basta ng landing fees nga. Kadang-kadang landing take off na bayad ka kay kanang airport gobyerno na. No, if you're faltering in those kinds of you come dawat. Baka kalain lang niya, wak mo. Pero katong naanak ko sa taas, daga na nakatag. Ang problema ako kung iuli, maimbaras na namang rejection eh. It's a form of rejection that is really sakit sa tao yan. Hindi ko kwarta man. Kanya kaila sa akong kaila, sila Rod, bangin ako niya. Sige. So napay kwarta. Wala na ako gi-appeal sa expenses. Kaya wala naman itong gasto sa expenses. Muna ako, nang ako kumilig. Ayaw mo labot-labot diha. Ihatag ko ni. Good for 200 persons pa ni. Nga mapatay ni mo. O na mahurot ang kwarta. Gusto mo kwarta? Dapat siya ninyo. Ngita mo, drug lord to. Maghanap ka ng drug lord. Bigay ko, ako pa. Ako ba, magsalita ako, ganon. Kayong taga-Davao, sanay kayo. Yung ganik, muna na. Muna ihatag na ako, ihatag talaga na ako ninyo. Tanang drug lord, ihawa ninyo, kaya ginadaot ang atong nasod. Corruption sa gobyerno, maundang na. Naanak ko nandyan na ako. So, mayroong gani ko. Kanang BIR, ang akong gibutang dia si Dulay. Now, let me explain. Ingon man gud ni mga taga Manila. Mo bitaw sila nga daw kapapahawa. Hao da. Siya. Kadlok ko nilag boycott. Boycott ako. Ha? Boycott? Oh, putang. Hao da. Sige, boycott mo. Wagi sila kailan ako. Pareha sa mga pare ba? Pag ingon nila nga, ayog boto na Duterte. Ba? O sige. Ang ina ninyong tanang mga pare nga buisit mo dagko ang obispo. Hawa mo na. Ina na ko. Di ba ang naminaw mo? Sige, let this be a referendum. Tanawon na to. Tanang naminaw karon nga Katoliko, sunod mo sa inyong obispo. Ayaw mo boto na ako, kaya dili mo maboto, o maboto mo na ako, dili mo moto sa inyong obispo, maimperno mo. Sige, larga. Sige, lekson ko. Wag sila sa akong batasan. Wag sila kayo ba nga ako, dili ko mabuag o di ko mapresidente, putang ina ninyo. Magkawa na nakaigon ko kang press nga na ko. Press tinuod man. Pasigig padugog-dugog anang pala. Putang ina ninyo. Pala nga kawaptan tong tulisan tong animal to. Naunhan lang ko ato tinuod. Kapila ako, kabong taga-Davao ni mo, patay kong tao, ako mismo mo'y naghahagad. Si Palag, isulod ko na sa Mercure. Ako rang usa, kiribiyaan ako akong security, kay gusto na akong patyon. Pag ingon ang security dia, Mayor, anong gusto mo? Anong gusto ko? Patayin ko si Palag, sa yung animal na yun. Tago dito sa iyong kusina, yung lukson, tuskikas. Kausa, gisulod ko na silang balay. Ako rang usa, nakang driver na ko si Bong, naku ako ra, bilin mo tanan. Bong,
Pagkabot siyang balay, gisulod na ako. Nakambak doon ngayong mga NPA. Yung mga punta na, bunot mo tanan. Putang ina ninyo. Pero dili ka nang ingon, pagpatay at itong ambos. Small time to. Para mga ingon, ana, duto, napay usa ka reporter nga rin, ikaw pa'y gilad. Nangutana o, how is your health? Pero ako, I'm fine, I'm good. Sagot pa lang ako, putang ina. Saan yung medical report mo? Binastos ganit. O di ginan ako, ayun na lang. Ako himat yun. Pagawas ako'y kontrabida. May bananaon ni mong tao. O ingnon ka, kumusta ang kondisyon sa bisong sa imong asawa? Dobe? Kung sama na ngayon ko, na-vaginitis o what? May baho, na. Ganun eh. Binastos mag... Kapila na good sa eleksyon, kipangutana ko, kaming Rojas. Niabot kami sinagpaay, unya, gusto ingon ako, ingon siya nga, medical report. Uyaw na lang. Maghubo na lang ta. Para ka na itagotin, gusto ka? Gamay mo tagotin, kay igwad maglubot, bayot. Kamong mga taga Manila, kamong mga reporting para doon manlopig. It's a very impertinent question. Binastos. How is your health? Oh, I'm fine. Where's your medical report? Aba, putang ina. Mura pagkasitang yung kriminal. Ang akong tadeng na, how's the vagina of your wife? Is it smiling or not smiling? Give me the report. Bastos eh. Akala na taga Maynila, mahadlog pagwa ng may boycott. Putang ina. Wala, sige, pag-boycott. O, tanawa, di usara. Gobernador ah, kanay. Wala, sila to as gawas na dito layo. Okay, pakialam ninyo. Uwa na. Manguli na takay, nakadungog naman po binastos. Ayan nagdadas inyong balay. But ladies and gentlemen, taga Davao, daghang salamat sa inyong tanan. O akong gisaad ninyo gobyerno nga walay korupsyon. O gobyerno ang tarong. Nag-aula na daw yung sa akong anak, pauli-o na daw mo. Dahil salamat kay Basig. Ang boto-boto ba mo bishop? Nakapay bishop niya? Tumadji mong yawa. O sa ron di bauan. Nihinay na mo ka na mga bata. Dahil salamat. Orang gua mo mandihok, panihok na mo diha. Basta ako magsilbi ko ninyo. Say ho! Say ho! Kapag sinabi kong presidente, you say Duterte. Presidente! Presidente! Yan. Medyo ginanahan ako eh. Parang naiinitan ako kahit umuulan eh. Meron po ba sa inyong mahilig sumayaw dyan? Okay ah. Yung mahilig sumayaw dyan, lapit lang, sayawan natin. Pakiplay po, cut 3. Alright, the song's for all of you. Thank you.
To the floor now. That's right, girl. Come on. I know you see me in TV shows, and baby, it's kinda crazy how my schedule goes. All my lights and cameras, all the showbiz blitz. If you